Kabanata 1351. Nang bumalik ang mga bata, sinabi nila sa akin na si Mr. Graham ay natatae at hiniling sa akin na maghanda ng hapunan. Kaya, iyon ang nangyari. Hindi na napigilan ni Edwin ang sarili at sumama kay Darius sa tawanan. Si Mary naman ay medyo reserved, bahagyang tumawa lang. Naririnig mula roon sina Benjamin at Jonathan, na nasa silid kainan, ang masaganang tawa ni na Darius at Edwin, na nakatawag sa kanilang atensyon. Ano ang nakakatuwa kay old Mr. Graham? Natatawang sabi ni Jonathan habang nakatingin sa direksyon ng kaguluhan. Talagang nakakahawa ang tawa ni Darius, at bihira itong makitang tumawa ng ganito kalakas. Natural, hindi rin masagot ni Benjamin ang tanong na ito. Nasa dining room kasi siya at walang ideya sa pinag-uusapan nila sa sala. Nang makitang masaya si Darius, napangiti rin si Arisa. Kailangan niyang pumasok ulit sa banyo pagkalabas niya noong nasa ospital kami. Bagay talaga itong plum juice. Wala ba siyang iniinom na gamot? Tumawa si Darius hanggang sa tumulo ang luha sa gilid ng mga mata, medyo masakit ang mukha. Itinaas niya ang kamay para himasin ito. Ininom niya ang gamot pagkatapos, nakangiting sabi ni Arisa habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon sa oras na iyon. Tawa ng tawa si Darius na halos hindi niya mapigilan ang sarili. Hayaan mo siyang magdusa ng kaunti. Serves him right for being so harsh on Gavin and the others. Napabuntong hininga si Arisa. Salamat at malakas ang pangangatawan ni Benjamin. Kung paglaruan nila ang isang taong mahina ang kalusugan, maaaring magdulot ito ng buhay. Alam nila ang kanilang limitasyon. Gusto lang nilang turuan ng kaunting leksyon si Benjamin. Hindi mo naman sila tinamaan, di ba? Si Darius, na sobrang protective pa rin sa mga bata, ay nag-aalalang tanong kay Arisa. Napatigil si Arisa, medyo nakonsensya. Hindi niya sinaktan ang mga ito, ngunit binigyan niya sila ng isang magandang pagsaway. Pinarusahan lang namin sila sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na tumayo. Tumango si Darius, panatag na ang pakiramdam. Gaman ang pakiramdam niya nang makitang maayos ang mga bata kanina. Kung pinarusahan sila ni Benjamin, kailangan mong protektahan sila ng kaunti. Huwag mong hayaang lumayo si Benjamin. Bata pa sila, dapat silang parusahan, ngunit hindi sobra-sobra. Kung ang relasyon ng kanilang ama-anak ay magiging magulo, maaari itong makaapekto sa paglaki ng mga bata. May kaunting payo pa si Darius para kay Arisa. Habang nakikinig siya, nakaramdam siya ng matinding guilt. Hindi si Benjamin ang naging malupit sa pagpaparusa sa mga bata ng 2 beses, siya iyon. She confessed in a soft voice, "Dad, I understand now." Benjamin knows his limits, to. Noong tinutukso siya ng mga bata, hindi niya sila pinarusahan. Ako ang gumawa. Huminto sandali si Darius, pagkatapos ay sumili sa isang matamis na ngiti. Kung ikaw ang nagpaparusa sa kanila, wala akong alalahanin. Natatakot ako na trituhin ni Benjamin ang mga bata na parang matatanda at patakbuhin sila ng 12-12 kilometro. Naramdaman ni Arisa ang tahasang paboritismo ni Darius, na nagpakilos sa kanya ngunit nagpahiya rin sa kanya. Kanina lang, naisipan din niyang parusahan ang mga bata sa parehong paraan. Tay, ang mga bata ay talagang makulit. Kakayanin nila ang antas ng parusa na ito. Naging immune na sila sa mas malupit na parusa. Napagpasyahan kong ipagbawal sila sa paggamit ng kanilang mga telepono at panonood ng TV para sa susunod na linggo. Ang mga salitang iyon ay para ding marinig ni na Edwin at Mary. Nadama ni Arisa na dapat silang ipaalam, kaya sinabi niya ito sa harap nila. Umaasa na ang lahat ay magkakasamang pangasiwaan ang mga bata upang maiwasan ang mga ito na day ng mga ito sa madali sa kanila. Sa katunayan, ito ay isang magandang ideya. Ang mga bata, na nanonood ng masyadong maraming TV o gumagamit ng mga mobile phone ay hindi maganda para sa kanilang mga mata. Malamang na kailanganin ni Oliver na magsuot ng salamin dahil ginamit niya ang kanyang telepono. Pinakamabuting limitahan ang kanilang paggamit ng mga mobile phone sa hinaharap. Sumang-ayon si Darius, na umalalay sa paglapit ni Arisa. Tumawa ng mahina si Arisa. Kung maririnig ito ng mga bata, tiyak na magalit sila. Napakapaglaro pa ng mga bata ngayon. Kung pagbabawalan natin sila sa paggamit ng mga mobile phone sa hinaharap, ito ay halos tulad ng pagkakait sa kanila ng kanilang kalayaan, lalo na ang 2 bunso. Lumaki kasama si Benjamin, mas disiplinado si Gavin kaysa sa iba pa niyang mga kapatid. Si Tim ay nakatira sa kanayunan mula noong siya ay bata, bihirang ma-expose sa mga ganitong bagay. Gayunpaman, kamakailan, naimpluwensyahan ng kanyang mga nakababatang kapatid, medyo nahumaling din siya.
Si Zachary ay palaging mapagpasyahan, iniisip ang lahat ng kanyang ginawa, tulad ng isang maliit na may sapat na gulang. Medyo kamukha niya si Gavin. Si Oliver ay may higit na interes sa mga computer kaysa sa mga mobile phone at telebisyon at nasiyahan sa programming. Iyon ang naging dahilan ng kanyang kapansanan sa paningin. Dahil doon, tahimik na ipinaalala ni Arisa sa kanyang sarili na kailangan niyang kumpiskahin ang kanilang mga computer. Si Jasper at Jessie ay lubusang abala sa anime at video games. Talagang kinasusuklaman nila ang pag-aaral. Kapag may libreng oras ang mga nakatatanda, sumasali rin sila sa kasiyahan kasama nila. Ito ay ganap na magulo. Kabanata 1352. Isa, gusto mo bang humiga saglit? Bago pa makasagot si Arisa, lumingon si Darius at inutusan ang mayordomo, Edwin, pakiayos ng sofa para mahiga si Isa. No need. Uupo lang ako saglit. Ayaw ni Arisa na magkagulo. Gusto lang niyang maupo at makipagkwentuhan sa kanila saglit bago umakyat. Mas komportable ang paghiga. At saka, matagal ka nang nakaupo habang kumakain. Tinitigan ni Darius si Edwin, hinimok ang huli na magmadali. Napangiti si Arisa, pinapanood silang naghahanda. Ang mga matatanda ay iginigiit sa kanilang pagkamapagpatuloy. Nang handa na ang sopa, magiliw siyang humiga dito sa tulong nila. Mrs. Graham, alin sa tingin mo ang mas komportable, ang sopa o ang tamba-tamba? Dadalhin ko ba ang tamba-tamba para sa iyo? Puno ng pag-aalala si Edwin, sa takot na baka hindi siya komportable. No need to move anything. I'm quite comfortable on the couch, nakangiting sabi ni Arisa. Itinaas ang kamay para senadoryasan si Edwin na huminto sa pag-aasaran. Isa, pwede bang maupo ka ng kaunti? Lalagyan ko ng unan sa likod mo. Mas magiging komportable. Kumuha si Mary ng unan sa kabilang gilid ng sopa at inilagay sa likod ni Arisa. Humiga ulit si Arisa habang tumatawa. Maalalahanin talaga si Lolo. Hindi na nga masakit ang likod ko. Maingat na tinakpan siya ni Mary ng kumot, batid na ang mga buntis na babae ay pinakatakot na sipon, at kapag nangyari iyon, hindi sila maaaring uminom ng anumang gamot. Sandali lang, hayaan mo akong magpamasahe sa'yo. Nakangiting sabi ni Mary. Na-hospital siya noon, at si Arisa ang nagmasahe sa kanyang mga binti at paa. Siya ay may ilang kaalaman sa pamamaraan. Hindi na kailangang dumaan sa lahat ng problemang iyan. Matutulungan ako ni Benjamin sa masahe. Maaayos din ako pagkatapos ng mainit na paligan ngayong gabi. Medyo nahiya si Arisa, ngunit lubos na nasiyahan ang mga elder nang marinig nila kung gaano siya kaasikaso ni Benjamin. Pakiusap, Madam Mary, hindi mo na kailangang makialam. Alam ni Mr. Graham kung paano alagaan si Mrs. Graham. Humalaklak si Edwin, pinapahiwatig si Mary na may makahulog ang tingin. Let the couple have their sweet moment. Huwag mong sirain ang moment para sa kanila. Kahit na nakatira si Mary sa kanayunan, naunawaan niya iyon ng mabuti at tumugon ng may ngiti. Remember to have Benjamin massage you tonight, Isa. Make sure he massage your calves. 2. Para makatulog ka ng komportable. Nakita ni Arisa ang mga matatanda na lahat ay nakatingin sa kanya na nakangiti. Medyo nahiya siya at namula ang mukha niya. Humalaklak si Darius, hiniling si Edwin na maghanda pa ng katas ng prutas. Ipinadala rin niya ang ilan sa 6 na bata para makapag-hydrate sila. Tay, tigilan mo na ang panlalait sa kanila. Hayaan mo silang harapin ng maayos ang parusa nila. Kung binibigyan mo pa sila ng juice, inumin, ang kanilang kayabangan ay mapupunta sa bubong. Magiliw na hinikayat ni Arisa si Darius, na nagsasabing, pinaparusahan sila, ngunit kung mayroon pa silang tubig na maiinom, mukhang hindi na sila pinaparusahan. Dapat ba tayong maghintay sa paghahain sa kanila ng mga inumin kung gayon? Si Darius, na lubos na nag-init ng ulo sa kanyang harapan, ay nag-isip ng marinig ang kanyang mga salita. Nakangiting naglakad si Edwin, nagmamadaling ihanda ang juice, lalo na kay Arisa. Oo, maaari silang uminom pagkatapos nilang matapos ang kanilang parusa. Nakangiting sagot ni Arisa, ayaw niyang pakainin ang kayabangan ng mga bata. Ang pag-asa sa pagsamba ng lahat para sa kanila, sila ay magiging mas hindi makontrol sa hinaharap. Sige, Edwin, kapag handa ka na, dalhin mo muna dito, tawag ni Darius kay Edwin. Naiintindihan mo, matandang Mr. Graham. Malakas na tugon ni Edwin bago tumungo sa dining area. Umiinom pa rin ng alak sina Benjamin at Jonathan. Nang tanungin din ni Edwin kung gusto nila ng fruit juice, hindi ko kailangan, sagot ni Benjamin. Edwin, inumin mo ako.
Medyo nahihilo si Jonathan at gusto niyang uminom ng juice para huminahon. Napatingin si Benjamin sa sala at tinanong si Edwin, sinasama ba ni Arisa ang tatay ko? Oo, nasa sala si Mrs. Graham. Gayunpaman, pinahiga namin siya sa sofa. Hindi namin siya pinaupo ng matagal. Sabi ni Edwin, alam niyang nag-aalala si Benjamin sa kalusugan ni Arisa. Tumango si Benjamin. Alam niyang nakahiga si Arisa, hindi na siya pumunta sa sala. Edwin, mangyaring maghain ng isang mangkok ng pasta para kay Jonathan. Kabanata 1353. Oo, Mr. Graham. Nagmamadaling lumapit si Edwin para kunin ang plato ni Jonathan at inihain ito ng pasta. Napatingin si Jonathan kay Benjamin. Bukod sa bahagyang namumula na leeg dahil sa pag-inom, tila hindi naapektuhan ang huli. Umiling siya sabay ngiti. Hindi ka na umiinom, Benjamin. Napasulyap si Benjamin sa lalaki. Wala ka bang kaso sa korte bukas? Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang pag-inom? Hinangaan ni Jonathan ang alaala ni Benjamin. Kung hindi nila siya tinawag para kumain, si Jonathan ay nag-aayos pa rin ng mga file ng kaso at naghahanda ng mga materyales sa kasalukuyan. Hanggat maaari akong bumangon bukas, ang demanda na ito ay hindi maaantala. Confident na sabi ni Jonathan. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, pinaalalahanan siya, dahan-dahan lang. Pag may time ka, iinom ulit tayo. Sige, hindi naman kasing masaya na tayong dalawa lang ngayon, ha? Anyayahan natin ang iba para sa isa pang pagsasama-sama sa susunod. Kinuha ni Jonathan ang plato ng pasta na iniabot ni Edwin at nagsimulang kumain. Kinailangan para sa isa na kumain ng ilang pagkain pagkatapos uminom ng kaunting alak, kung hindi ay maaaring magising ang isa na gutom sa kalagitnaan ng gabi. Mr. Graham, hayaan mo akong maghatid din sa iyo ng isang plato. Lumapit si Edwin kay Benjamin, at nang makitang tumango ang huli, kinuha niya ang plato ni Benjamin para ihain sa lalaki ng pasta. Kalahating mangkok lang ang magagawa. Paalala ni Benjamin kay Edwin. Nang marinig ito, tumawa si Jonathan. Benjamin, kulang ang pagkain mo. Sa tingin ko kahit si Arisa ay may mas gana kaysa sa iyo. Inilibot ni Benjamin ang kanyang mga mata sa kanyang kalaro. Wala na si Arisa sa hapagkainan kaya nawala na siya ng gana. Kung hindi lang dahil pinaalalahanan siya nitong kumain ng pagkain kanina ay ayaw pa nitong kumain ngayon. Mr. Graham, Mr. Patterson, gusto mo bang magluto pa ako ng ilang ulam para sa inyong dalawa? Napatingin si Edwin sa hapagkainan, napansin niyang halos lahat ng pagkain ay naubos na. Hindi na kailangan. Isang plato lang ng pagkain ang kukunin ko. Tama na ang mga pagkain ito. Si Jonathan ay hindi katulad ni Kingsley at ng iba pa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay para pigilan si Edwin sa panggugulo. Edwin, kuhaan mo ako ng isang basong juice. Kailangan kong matino. Lasing ka ba, Mr. Patterson? Gagawan ba kita ng gamot sa hangover? Nakangiting tanong ni Edwin, na handang ihanda ito anumang oras. Hindi pa ako lasing. Juice will do. Napatingin si Jonathan kay Benjamin sa kabilang mesa. Ang huli ay abala sa pagkain at walang pakialam sa kanya. Oo naman. Maglaan ka ng oras sa pagkain, Mr. Patterson. Tawag ni Edwin, saka mabilis na naghanda ng juice. Benjamin, hanggang kailan mo balak iwan si Kingsley doon? Sinamantala ni Jonathan ang pagkakataong ito para ilabas ang usapin tungkol kay Kingsley. Pagkatapos ng lahat sila ay lumaki ng magkasama bilang magkaibigan, kaya hindi siya nag-isip na magmakaawa sa ngalan ni Kingsley. Hanggang sa hindi na siya makatagal. Mahinahong tumugon si Benjamin, hindi man lang nag-aalala tungkol sa mga kasanayan sa kaligtasan ng Kingsley. Nang marinig ni Jonathan ang mga salitang ito, lihim na nakikiramay si Jonathan kay Kingsley mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala na siyang ibang magawa. So, pinapabayaan na lang natin si Justin. Iniba niya ang usapan, na curious sa mga plano ni Benjamin para maihanda niya ang sarili. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Benjamin. Sinabi niya sa isang walang malasakit na boses, ang utak sa likod nito ay si Julian. Kahit na mapunta ito sa korte, hindi ito makakaapekto kay Justin kahit kaunti. Kailangan natin siyang patulan kung saan ito masakit. Ang pamilya Rogers ay ganap na hindi hahayaan na magpatuloy sa kanyang walang ingat na pag-uugali. Saglit na tinitigan ni Jonathan si Benjamin, pagkatapos ay binigyan siya ng paalala. Narinig ko sa pamamagitan ng ubasan na si Justin ay may maternal na tiyuhin sa matataas na lugar na humahawak ng isang makabuluhang posisyon. Kung hindi, matagal nang nagawa si Justin, isinasaalang-alang ang kanyang pag-uugali sa lahat ng mga taon na ito.
Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at itinoon ang kanyang mga mata kay Jonathan. Hindi ba nag-iisang anak ang kanyang ina? Natagpuan din ito ni Jonathan na kakaiba, ngunit gumawa siya ng ilang pribadong pagsisiyasat. Narinig ko na siya ay isang ampon na anak, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ito inanunsyo. Ang iba ay palaging ipinapalagay na ang kanyang ina ay nag-iisang anak din sa kanyang pamilya. Dapat kang mag-ingat, hindi alintana kung ang impormasyong ito ay tumpak o hindi. Tumango si Benjamin, pinapansin ang bagay na iyon. Kung totoo ngang sa tiyuhin niyang ito ang tiwala ni Justin all these years, kailangan ko talagang mag-imbestiga ng maigi. Paano kung hilingin kay Kingsley na lihim na mag-imbestiga para sa iyo? Sinamantala ni Jonathan ang pagkakataong iharap muli ang kanyang kaibigan. Itinoon ni Benjamin ang kanyang tingin sa kanyang kalaro, at biglang nagtanong, paano kung ipadala kita doon? Mas magiging komportable para sa inyong dalawa na mag-imbestiga ng magkasama, hindi ba? Isang awkward na tawa ang binigay ni Jonathan. Kalimutan mo na yan. Huwag na nating pag-usapan ang lalaking yon. He deserves it. Kabanata 1354. Naghanda si Edwin ng ilang katas ng prutas at maginhawang gumawa ng isang tasa ng hangover remedy para kay Benjamin. Inilabas niya ang mga ito, nag-alok muna ng isang tasa ng juice kay Jonathan. Ang iyong juice, Mr. Patterson. Salamat, Edwin. Nakangiting sagot ni Jonathan at humigop. Nang makitang si Edwin ay nagdala rin ng isang kopa kay Benjamin, nagtaas siya ng kilay. Hindi ba sinabi ni Benjamin na ayaw niya? Ito ay isang hangover na lunas. Ngumiti si Edwin at sinabihan si Benjamin, Mr. Graham, kumain ka na. Magpapagaan ang pakiramdam mo sa gabi. Tumango ang huli, senyales kay Edwin na itabi ito. Enjoy your meal. Dadalhin ko ito kay Mrs. Graham. Tumalikod na si Edwin at pumunta sa kusina para dalhin ang natitirang juice sa sala. Edwin, umiinom pa ba sina Benjamin at Mr. Patterson? Tanong ni Arisa sabay higop ng juice niya. Hindi na, kumakain na sila. Nakangiting ibinuhos ni Edwin ang isang tasa ng juice para kina Darius at Mary. Oh, tumango si Arisa, sumulyap sa dining room. Gayunpaman, mula sa kinauupuan niya, hindi niya makita ang figure ni Benjamin. Sa sandaling ito, tumayo si Benjamin at lumabas ng silid kainan. Isang mahinang ngiti ang naglaro sa kanyang payat. Labi nang makita siyang lumilingon-lingon sa paligid. Naglakad siya at pinagmamasdan siya ni Arisa mula sa malayo na nakangiti. Nang makalapit lang siya ay nagtanong siya, tapos na ba kayong kumain? Pagkatapos ay inutusan niya si Edwin, pakilinis ang mesa. Oo, Mr. Graham. Tumayo si Edwin para umalis, at mabilis na sumunod si Mary, na nagsasabing, sasama ako sa iyo. Oo naman. Sumagot si Edwin na may sinag, alam niyang hindi mapakali si Mary. Dahil ang kanyang mga nakaraang pagtatangka na pigilan siya ay naging walang saysay, hindi na siya nag-abala pang tumayo sa seremonya. Umupo si Benjamin sa tabi ni Arisa, nakatitig sa kanya. Ihahatid na ba kita pabalik sa kwarto mo? Ayoko pang umakyat, sagot niya sa mahinang boses. Lumapit si Jonathan at binati si Darius, na pagkatapos ay inanyayahan ang una na uminom ng tsaa. Jonathan, halika, tikman ang aking red hibernia. Inilabas ni Darius ang kanyang bagong tsaa at sinenyasan si Jonathan. Bihira kang makitang pumunta para kumain. Naging abala ka ba nitong mga nakaraang araw? Same old, same old. Ganyan talaga ang mga law firm, maraming walang kwentang bagay na dapat harapin. Nakangiting sagot ni Jonathan. Sinimulan niyang makipag-chat kay Darius, ngunit paminsan-minsan ay nahuhulog ang kanyang tingin kay Benjamin at Arisa sa kanyang tapat. Ang mainit at matalik na eksena sa pagitan ng mag-asawa ay nagtulak sa kanya na tumingin pa ng ilang beses. Ibinaba ni Benjamin ang ulo at mahinang nagsalita kay Arisa. Kung gayon, paano kung samahan kita sa paglalakad sa hardin? Nang makitang nandoon pa rin sina Darius at Jonathan, medyo nahihiya si Arisa. Mas mainam na sumama ka sa kanila para sa tsaa. Medyo marami kayong nainom ngayong gabi. Ang ilang tsaa ay mainam para makapagpahinga. Ginawa na ako ni Edwin ng gamot sa hangover kanina, sabi ni Benjamin. Inilagay ang kamay sa pisngi niya para tulungan siyang isukbit ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tainga. Bimang, tumingin sa kanya si Arisa at mahina ring nagtanong, kumain ka na ba? Oo, sagot niya na walang pahiwatig ng pagkakasala, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malambot na pagmamahal. Tumigil na kayo sa pagiging lovely-dovey dito, kayong dalawa. Benjamin, ilabas mo siya para makalanghap ng sariwang hangin.
Hindi magandang manatili sa loob ng bahay buong araw. Nakita ni Darius na nagbubulungan ang mag-asawa at sadyang nagkunwaring sama ng loob para itaboy sila. Ngumiti si Jonathan sa kanila, at sumama, samahan mo na lang si Arisa, Benjamin. I'll have tea with old Mr. Graham. Tiningnan sila ni Benjamin, tumango, at binuhat si Arisa sa kanyang mga bisig. Punta tayo sa garden. Nakangiting nahihiyang lumingon si Arisa kina Darius at Jonathan, na nagmumungkahi, gusto din ba ninyong dalawa na mamasyal sa hardin? Sige na kayong dalawa. Kinaway-kaway ni Darius ang kanyang kamay, ayaw niyang istorbohin ang kanilang lovely-dovey moment. Kailangan kong bumalik sa lalong madaling panahon, kaya hindi ako sumama sa inyo. Hindi kailanman magboluntaryo si Jonathan na maglaro ng third wheel. Sinulyapan niya si Benjamin na nang aasar. Binuhat ni Benjamin si Arisa at dirdiretsong lumabas. Pagdating sa pinto, inutusan niya ang isang bodyguard na kumuha ng coat para kay Arisa. Sa ilalim ng liwanag ng kalye at liwanag ng buwan, pinagmasdan ni Arisa ang walang kapintasan, gwapong mukha ng lalaki, na nakakaramdam ng kaligayahan sa kanyang puso. Kabanata 1355. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang mga mata upang salubungin ang masikasong tingin nito. Na may bahagyang ngiti, tinanong niya, ano ang tinitingnan mo? Namula ang pisngi ni Arisa nang bumalik siya sa katinoan. Mabilis siyang gumawa ng dahilan at sinabing, curious lang akong makita kung gaano katagal bago ka malasing. Bahagyang tumaas ang matalim na kilay ni Benjamin habang tinitigan siya ng matindi. Dinala siya nito sa kabilang side ng covered walkway at naupo. Kapag gusto kong maglasing, natural akong malalasing. Sa kanyang matinding titig, agad na umiwas ng tingin si Arisa, na sana ay magsalita na lang siya ng malinaw sa halip na maging napakademonyong kaakit-akit. Nang makita kung paano naging mahiyain si Arisa, mas lumawak ang ngisi ni Benjamin. Ang paminsan-minsang huni ng mga insekto sa hardin, kasabay ng banayad na simoy ng hangin, ay naging medyo romantiko sa kapaligiran. Itinaas niya ang baba niya, balak siyang halikan, nang lumapit ang bodyguard na bitbit ang coat ni Arisa. Mr. Graham, mayroon akong Amerikana ni Mrs. Graham. Mabilis na sabi ng bodyguard sabay abot ng damit. Pagkakuha ni Benjamin ng damit ay agad na tumakbo ang bodyguard. Medyo nakaramdam ng awkward si Arisa at sinuri niya ang isang nakakatakot na tingin sa isang tao. Sinalubong ni Benjamin ang kanyang nahihiyang tingin, yumuko, at siniil ng mariing halik sa kanyang lobby. Anong tinatitigan mo? Tanong niya. Mahinang humuhuni si Arisa bilang tugon, ibinaling ang kanyang ulo upang humanga sa tanawin sa gabi ng hardin. Nakangiting ibinalot ni Benjamin sa kanya ang coat. Natagpuan ni Arisa ang sarili na komportableng nakapatong sa kanyang mga bisig habang nakaupo sa kanyang kandanggan. Hindi siya inistorbo ni Benjamin habang hinahangaan niya ang tanawin. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang balikat, nalalanghap ang kanyang matamis na amoy, na medyo nakakahumaling. Nasaan si Sean at ang iba pa tumatakbo? Biglang na-curious si Arisa at napalingon sa kanya. Gamit ang kanyang baba, iminuwestre ni Benjamin ang labas. Sa daan sa labas lang ng tirahan. Tumawa si Arisa. Hindi ba ibig sabihin nito ay tumatakbo ng 100 laps o higit pa? Talaga bang nagpatuloy sila sa pagtakbo na iyon? Nakangiting tanong ni Arisa. Hindi ka man lang nagsusupervise. Hindi ka ba nagiging madali sa kanila? Gusto mo bang manood? Tanong ni Benjamin na nakatingin sa kanya. Tumawa ng mahina si Arisa, bumulong-bulong sa ilalim ng kanyang hininga, medyo malayo. Tumango si Benjamin. Totoo yan. Nanlaki ang mata ni Arisa. Ibinababa na ba niya ang paksa ng ganoon na lang? With a light chuckle, pinitik ni Benjamin ang ilong niya. Kung gusto mong manood, sabihin mo lang. Ihahatid kita doon. Hindi ba pagod ang mga braso mo sa pagbubuhat sa akin? Tumango si Arisa sa kanya. Ilang di pa lang ang layo nila sa main gate. Dadalhin kita doon. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo, sinalubong ng kanyang malalim na tingin ang kanyang may kantab na mga mata. Hindi pwede. Umiling si Arisa para paalalahanan siya. Baka kurutin mo ang tiyan ko. Panay ang tingin ni Benjamin sa kanya, mahinahon ang boses. Kung gayon hindi tayo lalabas at manood. Napatingin si Arisa sa kanya. Hindi siya partikular na interesado, pagkatapos ng lahat. Curious lang si Arisa. Binigyan siya ni Benjamin ng isang matalim na tingin, pagkatapos ay inilabas ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng ilang pagtap, lumabas sa screen ang surveillance footage mula sa kalye sa labas. Napasigaw si Arisa ng malakas sa inis. Nakalimutan ko na kaya kong panoorin ito sa ganitong paraan.
Hinawakan ni Benjamin ang telepono at iniharap sa kanya, nakangiti, habang sinasabing, tingnan mo. Mabilis na kinuha ni Arisa ang phone niya. Hindi siya sigurado kung paano ito pinamamahalaan ni Benjamin, ngunit ang mga anggulo ng surveillance camera ay tila sinusundan ng malapitan si Ethan at ang kanyang grupo. Ito ay kung mayroong isang camera na sumusubaybay sa kanila mula sa likuran. Natigilan siya. Nag-install ka ng mga surveillance camera sa nakapalibot na mga pader. Hindi na kailangan iyon. Mayroong surveillance camera bawat ilang talampakan. Sa sandaling makapasok ka sa hanay nito, automatikong lilipat ang system sa susunod. Ipinaliwanag sa kanya ni Benjamin ang mga bagay-bagay, kaya medyo natahimik si Arisa. Ito ay tiyak na mas maginhawa kaysa sa isang tracking camera. Mga pinhole camera, hindi niya napagtanto na may napakaraming surveillance camera na lampas sa perimeter bago ito. Tumango si Benjamin bilang tugon at sinipat ang video feed. Kailan mo na-install ang mga ito? Patuloy na pagtatanong ni Arisa. Marahang hinaplos ni Benjamin ang likod ng kanyang ulo. May bahid ng pananakot sa kanyang haplos. Inilagay namin ang mga ito pagkatapos pumasok ang mga magnanakaw sa bahay. Napaawang ang sulok ng bibig ni Arisa. Ako ba ang tinutukoy niya? Anong mga magnanakaw? Tanong ni Arisa na bahagyang nagngangalit ang mga ngipin. Lumapit si Benjamin sa kanyang tainga, mahinang bamulong, ang magnanakaw ng mga puso. Nagpanting ang tenga ni Arisa, saka mabilis na namula. Kabanata 1356. Dahan-daang hinayla ni Benjamin ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang dibdib, matamang nakatingin sa kanya. Nagtanong siya, sabihin mo sa akin, paano mo ako babalikan? Arisa was at her wit's end. Hindi pa ba sapat ang pagbibigay sa iyo ng 6 na anak? Nagtaas ng kilay si Benjamin, nakapatong ang kamay sa tiyan niya. 7 na. Ngumiti si Arisa, binigyan siya ng patagilid na tingin. Basta alam mo, honey, naging mahirap sa iyo ang pagbubuntis. Nararamdaman mo ba na pinaghihigpitan ka? Nakaramdam ng matinding simpatiya si Benjamin sa kanya. Sa kanyang unang pagbubuntis, kailangan niyang tiisin ang hirap ng pagdadala ng 6 na anak. Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon, ligtas niyang naipanganak silang lahat. Hindi ito madaling gawa. Sa pagkakataong ito, determinado siyang manatili sa tabi nito at protektahan itong mabuti. Siyempre, pakiramdam ko ay pinigilan ako. Ang pagiging isang ina ay hindi madali para sa sinuman. Biglang tumahimik si Arisa, bakas sa mukha niya ang kalungkutan. Kahit mabilis itong nawala, napansin pa rin ito ni Benjamin. Anong mali? Tanong ni Benjamin, may bahid ng pag-aalala ang boses at bakas ng pagkabalisa. Nag-aalala siya na baka masama ang pakiramdam niya. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa puso ni Arisa, at napangiti siya. Huwag kang mag-alala, masyado kang tense, may iniisip lang ako. Anong problema? Tanong ni Benjamin na curious kung ano ang iniisip niya. Sinulyapan siya ni Arisa, tumawa, saka ibinalik ang atensyon sa surveillance feed. Gaano karaming bigat ang dinadala nila? Sa surveillance footage, parehong hingal na hingal sina Bradley at Sean, halos hindi may angat ang kanilang mga paa. Alam ni Arisa ang physical fitness ni Bradley, pero hindi niya inaasahan na ganito ang paghihingal nito. Ang mga bigat ay kailangang napakabigat. Si Jack ay tila pinakakomportable habang tumatakbo, na hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagkapagod. Sumunod ay si Ethan, pero medyo hingal na hingal siya. Inilipat ni Benjamin ang kanyang tingin mula sa kanyang mukha, sinulyapan ang video ng pagmamanman, at sinabi, 110 libra. Bahagyang napaawang ang bibig ni Arisa, na nagpapakita ng pahiwatig ng pakikiramay sa kanila. Palagi mo ba silang pinaparusahan ng napakasakit? Depende sa sitwasyon, mahinahong sabi ni Benjamin. Ito ang pinakamagaan na parusa na naiisip ko. Napaawang ang bibig ni Arisa sa pagtataka. Hindi ba siya masyadong harsh? Ano ang pinakamabigat? Tanong ni Arisa na curious na nakatingin sa kanya. Ipapahatid ko sila sa isang desyerto na isla, sagot ni Benjamin habang kinurot ang pisngi niya. Pagkatapos ay ipapakain ko sila sa mga petang. Gulat na napatingin sa kanya si Arisa. Masama iyon. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi kita paparusahan. Inaasar lang siya ni Benjamin. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, hindi niya paparusahan ang sinuman ng ganoon kalubha. Kung may magtaksil sa kanya, gumawa ng hindi mapapatawad na krimen, ibibigay sila sa mga petang. Hindi ako natatakot. Napabuntong hininga si Arisa, kinuha ang kanyang kamay at mapaglarong kinakalikot ang kanyang mga payat na daliri.
Iniisip ko lang na sila ang mga kaibigan mo na walang sawang nagtatrabaho sa tabi mo. Mukhang masyadong malupit ang parusang ito. Sa tingin mo ba paparusahan ko sila ng basta-basta? Sagot ni Benjamin, ang titig nito ay nakakulong sa kanya. Sinalubong ni Arisa ang kanyang tingin, mukhang hindi natitinag at matatag. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing, hindi. Na may mahinang tawa, tumingin si Benjamin sa kanya at sumagot, ang mga nagtaksil sa akin lamang ang makakaharap sa pinakamatinding parusa. Naintindihan naman ito ni Arisa. Naisip niya tuloy si Kingsley na itinapon sa disyerto at mahinang tumawa. Hindi ba't ang parusa mo para kay Kingsley ay medyo mas malupit kaysa sa kanila? Ang lalaking iyon ay matagal ko nang hindi dinidisiplina. Lalo siyang nagiging masungit at naisipan pang tumakas. Kapag hindi ko siya pinarusahan ng matindi, hindi siya matututo. Malamig na singgal ni Benjamin. Nakangiting tumingin sa kanya si Arisa. Kung gayon, paano mo paparusahan ang mga bata kung sila ay maling kumilos? Ang mga bata ay pinatayo lamang sa isang sulok, na kung saan, medyo magaan na paraan ng parusa. Nagtaas ng kilay si Benjamin at matamang nakatingin sa kanya. Gusto mo bang marinig ang katotohanan? Siyempre naman. Tumango si Arisa, naghihintay sa kanyang desisyon. Napangiti si Benjamin. Originally, hindi ko intensyon na parusahan ang mga bata sa pagkakataong ito. Ha! Gulat na napatingin si Arisa sa kanya, hindi makapaniwala. Karaniwang mahigpit ang lalaking ito. Bakit pinili niyang itigil ang kanilang parusa? Ang mga bata ay nagsisimula pa lamang na mag-init sa akin. Kung parurusahan ko sila ngayon, magsisimula na naman silang hindi papansinin. Nag-aalalang bamantong hininga si Benjamin. Kabanata 1357. Puff, ha, hindi na napigilan ni Arisa ang pagtawa. Pagkasalubong ng frustrated na tingin ni Benjamin, mabilis niyang inayos ang sarili at aliw na tinapik ang kamay nito. Kung alam ng mga bata ang tungkol sa desisyong ito, malamang namamahalin ka nila kaysa sa pagmamahal nila sa akin. Hindi ko sila lilimutin sa pagkakataong ito. Hindi masyadong nagulat si Benjamin at nagtanong sa pananahimik na tono, so, paano mo sila pinarusahan? Ilang beses na napabuntong hininga si Arisa bago nagpaliwanag, kinumpista ko ang kanilang mga telepono at computer. Hindi nila ito mahawakan o manood ng TV sa loob ng isang linggo. Natigilan si Benjamin saglit, saka mahinang tumawa. Tiyak na alam niya kung paano disiplinahin ang mga bata. Nga pala, hindi mo sila pinarusahan, kaya bakit sila nauwi sa timeout? Natagpuan ito ni Arisa na medyo kakaiba, at ang kanyang pagtingin kay Benjamin ay magkahalong kuryosidad at hinala. Marahil dahil sa sarili nilang pagkakasala, kusang loob silang tumayo sa timeout. Bahagyang napaawang ang lobby ni Benjamin. Natuto ang mga bata sa mga nakaraang karanasan. Tumawa si Arisa, pagkatapos ay binalaan siya, bueno, hayaan mo silang tumayo doon ng ilang sandali. Nangako sila sa amin na hindi na nila ito uulitin sa lalong madaling panahon. Hindi na kaya ng puso ko. Tumango si Benjamin, walang nakikitang isyo na may kaunting parusa. Hindi ba nito madudurog ang iyong puso? Kumunat ang noo ni Arisa. Kahit naaawa ako sa kanila, hindi naman ako unreasonable. Kung kailangan nilang disiplinahin, dapat. Hanggat may katwiran ang mga parusa mo sa hinaharap, hindi kita pipigilan. Sinuklay ni Benjamin ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok at nagpatuloy, sa oras ng break, iniisip kong ipadala sila sa base para sa ilang pagsasanay. Kumunat ang noo ni Arisa. Ang pagpapadala sa mga bata para sa isang militar-style na edukasyon sa panahon ng bakasyon ay may mga merito, ngunit nadama niya na maaaring sila ay medyo bata para doon. Hindi ba natin kayang hintayin na sila ay medyo matanda na? Siguro maaari nating turuan muna sila ni Jack, Bradley, o isa sa mga bodyguard ng self-defense. Ang pagpapadala sa kanila pagkatapos ng ilang taon ng pag-aaral ay maaaring mas mabuti. Nag-aalala siya sa mga bata na nakaka-adjust sa ganoong kapaligiran, lalo na sina Tim at Jessie. Si Tim ay walang paunang pagkakalantad sa gayong pagsasanay, at si Jessie, bilang isang babae, ay maaaring mahihirapan sa mga paghihirap. Maaari namin silang mag-practice sa bahay sa mga normal na oras, at kapag mayroon akong oras, maaari ko silang personal na turuan. Ngunit ang pagpapadala sa kanila para sa pagsasanay sa panahon ng bakasyon ay magiging mas mahusay. Kapag medyo mas matanda na sila, gusto kong i-enroll silang lahat sa base upang pag-aralan ang kanilang mga espesyalidad. Nakinig si Arisa sa mga plano ni Benjamin.
Bagamat ayaw niyang magtiis ang mga bata sa paghihirap, alam niya na ang ganitong pagsasanay ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanila, lalo na sa kanilang tungkulin sa pamilya Graham. Sa oras na ipanganak ang sanggol, wala ka ng maraming oras para pangasiwaan silang lahat. Ang pagpapadala sa kanila sa paaralan ay makakapagbigay din sa iyo ng kaunting ginhawa. Hindi gusto ni Benjamin na masyado siyang nakatuon sa mga bata, ito ay nakakapagod. Tumingin si Arisa sa kanya at umamin, gusto ko ang mga bata sa paligid ko. Dahan-daang sinuklay ni Benjamin ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok at tiniyak siya. Alam ko, babalik sila sa kanilang mga break, at kung mismo sila, maaari natin silang bisitahin. Hindi kailanman sinadya ni Arisa na lumaki ang kanyang mga anak sa isang protektadong kapaligiran. She agreed with Benjamin's decision but reminded him, yes, I agree. But you should take it step by step, huwag masyadong mahigpit sa simula, lalo na't si Tim ay walang karanasan sa martial training. Nangako si Benjamin, naiintindihan ko. May oras pa ang mga bata sa bahay, at sasanayin ko sila sandali. Tumango si Arisa at tumabi sa kanya. Ang pag-iisip na ang kanyang mga anak ay pupunta para sa militar style na pagsasanay sa lalong madaling panahon ay nakakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili. Si Benjamin, nang makita siyang ganito, ay tumawa at tinukso. Paano kung pumasok tayo sa loob at tingnan sila? Napasulyap si Arisa sa kanya at pinagalitan, hindi. Kung titingnan niya ang mga ito, ang kanyang tindig ay mag-aalinlangan. Kailangan niyang hayaan silang dumaan sa buong parusa. Sige, sumang-ayon si Benjamin, na naglalaro. Nanatili siyang kasama nito sa hardin ng mas matagal, na tinatamasa ang tanawin. Kabanata 1358. Sa pag-aaral, ang 6 na maliliit na bata ay nakatayo sa kanilang mga itinalagang lugar, kumikilos ng maayos kahit na walang pangangasiwa. Pinigilan nilang makipag-chat o subukang makatakas sa parusa. Si Jonathan, na interesado sa kanilang disiplina, ay tahimik na lumapit sa kanila at nagmamasid saglit. Wala siyang nakitang mga senyales ng pagbaba ng mga ito. Hanggang kailan mo balak tumayo dyan? Nang marinig ang kanyang boses, lumingon sa kanya ang 6 na bata at magalang na binati, Mr. Patterson. Titigil tayo kapag nasiyahan si tatay sa atin, sagot ni Gavin sa naunang tanong niya. Lumapit si Jonathan, ginulo ang buhok nila habang nakangiti. Hindi ko narinig na sinabi ng papa mo na paparusahan kanya, di ba? Ang 6 na bata ay nagpalitan ng naguguluhang tingin. Ibig sabihin hindi sila paparusahan ng papa nila. Gayunpaman, naalala nila na mas naunang pinarusahan si Sean at ang iba pa. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo, na pagtanto na maaaring hindi ito sinabi ng kanilang ama ng malakas, ngunit malamang naparusahan pa rin niya sila. Kung hindi, bakit hindi niya sila pipigilan sa pagsasabatas ng kanilang timeout? Mr. Patterson, hindi mo naiintindihan. Kung hihintayin natin na sabihin ito ni tatay, baka mas lalo pa niya tayong parusahan, paliwanag ni Zachary na may mapait na ngiti. Ito ay mas mahusay na simulan ng kanilang sariling mga parusa sa halip. Tumawa si Jonathan at umiling. Mukhang hindi ako makakapaglaro sa iyo ngayong gabi. Napatingin sa kanya ang maliliit na bata, at si Jessie, sa kanyang matamis na boses, ay nagtanong, Mr. Patterson, aalis ka na ba? Tumango si Jonathan at sumagot, may ihahanda akong trabaho para bukas. Mr. Patterson, dapat kang bumalik. Magsumikap ka para manalo sa kaso bukas. Taos-puso siyang pinasigla ni Gavin. Natuwa si Jonathan. Sige, kapag nanalo ako, i-treat kita sa isang malaking pagkain. Ipinahayag ng mga bata ang kanilang kaligayahan at pasasalamat, ang kanilang malambot at parang bata na mga tinig ay nagdudulot ng kasiyahan kay Jonathan. Matapos gumugol ng ilang oras sa mga bata, nagpaalam si Jonathan sa kanila at naghanda na umalis. Matandang Mr. Graham, babalik na ako. Magpahinga ka muna sa mga inumin. Ipapaalam ko kay Benjamin, sabi ni Jonathan kay Darius, sa pag-aakalang si Benjamin ay nasa hardin pa rin. Sinabi sa kanya ni Darius, umakyat lang si Benjamin. Tumango si Jonathan at lumabas na. Umikot siya sa balkonahe malapit sa master bedroom at tinawag si Benjamin sa itaas. Benjamin, binuhat lang ni Benjamin si Arisa sa itaas. Nang marinig ang boses ni Jonathan, marahan niyang inihiga si Arisa sa kama at naglakad patungo sa balkonahe. Benjamin, babalik ako. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. Kumaway si Jonathan mula sa ibaba. Hayaan mong ibalik ka ng team ni Miguel. Paalala ni Benjamin sa kanya. Alam niyang nakainom din si Jonathan, kaya mas ligtas ang pagmamaneho sa kanya ng security team.
Sige, pakisabi kay Arisa na pupuntahan ko siya sa ibang araw, pakiusap ni Jonathan. Kumaway si Benjamin bilang pagsang-ayon. Nang makitang pumunta si Jonathan para tawagan ng security team para imaneho siya, tumalikod si Benjamin at pumasok sa kwarto. Wala na siya. Narinig ni Arisa ang boses ni Jonathan mula sa silid. Oo, tumango si Benjamin at sinulyapan siya bago pumasok sa banyo. Ihahanda ko ang paligan para sa iyo. Naghintay si Arisa habang inihanda ni Benjamin ang lahat sa banyo. Pagkatapos ay lumabas siya at dinala siya sa loob. Nanatili siyang kasama sa buong paligan nito, kahit na pinatuyo ang kanyang buhok, bago tuluyang bumaba. Matandang Mr. Graham, kailangan mong magpahinga kaagad. Payo ni Benjamin, nakita si Darius na umiinom pa rin ng tsaa kasama si Edwin at ang iba pa. Alam ko, sinaman siya ng tingin ni Darius at napabuntong hininga, hindi katakatakang si Jessie at ang iba pa ay tumanggi na tawagin kang daddy, natutunan nila ang lahat ng ito mula sa iyo. Tumawa si Edwin at tinukso si Darius, matandang Mr. Graham, mag-ingat na huwag marinig iyon ni Mr. Graham. Hindi ako natatakot sa kanya. Napabuntong hininga si Darius, hinihimas ang dibdib. Napangiti si Mary sa kaibig-ibig na kilos ni Darius. Hindi na pinansin ni Benjamin si Darius at dumiretso sa study. Nang makita ang 6 na maliliit na bata na nakatayo sa atensyon, nakaharap sa dingding sa pagmuni-muni, makatuwirang nasiyahan siya. Gaano ka nakatagal nakatayo dito? Nang marinig ang kanyang biglaang tanong, nagulat si Jessie, Jasper, at Tim, na gumawa ng medyo kapansin-pansing paggalaw. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Benjamin, tinitigan ang mga bata. Kabanata 1359. Sina Zachary, Gavin, at Oliver ay napalingon kay Benjamin. Iniisip nila kung naglalakad ba ang tatay nila nang walang ingay. Nang makita ni Benjamin ang takot sa mga mukha ng mga bata, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Natakot ba kita? Hindi ba obvious? Ganti ni Zachary na halatang inis. Isang mahinang ugong si Benjamin. Nang sulyapan siya ni Zachary ay nagtama ang kanilang mga tingin. Sa sumunod na segundo, lumipat ang atensyon niya sa ibang lugar. Ang tahimik mo sa paglalakad kaya natakot mo ang iyong mga nakababatang kapatid, saway ni Gavin na may tense na ekspresyon. Naningkit ang mga mata ni Benjamin habang nakalak ang mga tingin kay Gavin. Itinoon niya ang atensyon sa ibang mga bata. Pagod ka na ba sa pagtayo? Tanong ulit ni Benjamin sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran na nagpapalabas ng hangin ng awtoridad. Ang maliliit na bata ay nagpout ng kanilang mga lobby dahil alam nila sa kanyang tono na inaaliw sila ni Jonathan kanina. Pagod na pagod ako, bulalas ni Jasper nang makitang natahimik sila. Ang sakit ng paa ko. Tumango si Benjamin at tumingin sa kanila. Naaalala mo pa ba kung bakit ka pinatayo bilang parusa? Itinikom ng mga bata ang kanilang mga lobby, masunereng humarap sa dingding, at tumahimik. Tinitigan ni Benjamin ang likod ng kanilang mga ulo at itinuro, lahat, lumiko. Palihim na nagpalitan ng tingin ng 6 na bata bago dahan-daang humarap kay Benjamin. Nanliit ang mga mata nila, hindi matapang na tumingin ng diretso sa kanya. Kung hindi pa nalaman ng nanay mo, pinalaya ko na kayo sa pagkakataong ito. Sayang, ipinahayag ni Benjamin sa kanila. Nagulat ang lahat ng mga bata nang mapagtanto nilang totoo ang sinabi ni Jonathan. Maaari mo ring piliin na huwag kaming parusahan. Sinulyapan siya ni Oliver at napabuntong hininga. Dahil lahat kayo ay nagalit sa inyong ina, kayo ay tatayo dyan hanggang sa matapos ang oras. Mabagsik ang mukha ni Benjamin, na walang puwang para sa negosasyon. Gusto niyang pasayahin si Arisa. Ang mga bata ay hindi ng ahas na tumutol, sa takot na ang kanilang ina ay magpatakbo sa kanila ng 12-12 kilometro. Alam mo ba kung gaano katagal tayo hiniling ni Mommy na tumayo? Napatingin si Gavin kay Benjamin. Hindi na binanggit ni Arisa kung gaano katagal sila tatayo ngayon. Ano sa tingin mo? Mapaglarong tinanong ni Benjamin ang mga bata, na nagpapahintulot sa kanila na pumili. Napalunok si Gavin at nilingan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nagpalitan ng tingin ang mga bata. Ipaalam mo lang sa amin kung hanggang kailan mo kami gustong tumayo dito, diretsyong tanong ni Zachary. Handa siyang harapin ang mga kahihinatnan at ayaw niyang siya mismo ang magdesisyon. Bahagyang natawa si Benjamin nang mapansin niyang nagtaas baba ang mga bata. Hindi ito tungkol sa kung kami ay nasisiyahan o hindi, gusto naming maunawaan mo kung ano ang mali sa iyong mga aksyon at kung bakit ka pinarurusahan. Kapag naisip mo na ito, hindi na kailangan ng parusa.
Tumalikod si Benjamin at naglakad pabalik sa kanyang mesa nang hindi nagpapaalam sa kanila ng oras. Ang mga mata ng mga bata ay malapit na sinusubaybayan ng kanyang mga galaw, at pinag-iisipan nila kung sasabihin nila na naiintindihan nila ang kanilang pagkakamali. Umupo si Benjamin at nagsimulang magtrabaho sa halip na ipagpatuloy ang talakayan sa mga bata. Nagpalitan ng tingin ang mga bata, at sa huli, lahat sila ay tahimik na sumang-ayon na tumayo doon para sa isa pang kalahating oras. Daddy, nagkamali kami. Hindi na kami manggugulo, sabi ni Gavin, ang panganay, kay Benjamin. Ibinaba ni Benjamin ang dokumento sa kanyang kamay at tumangala sa 6 na bata na masunurin pa ring nakatayo. Ganoon din ang sinabi mo noong nakaraan. Napaawang ang lobby ni Gavin at nangatuwiran kay Benjamin. Inagaw ng masamang tao sina Tim at Zachary at pinahirapan pa si Tim. Galit na galit kami. Kahit na naghiganti si Daddy sa kanya, gusto naming magturo. Siya ay isang aral sa ating sariling paraan. Bahagyang nanunuya si Benjamin, ang iyong mga turo ay walang iba kundi paglalaro ng bata, hindi ito nakakaapekto sa kanya. Sa katunayan, maaari mo pang ilagay ang iyong sarili sa panganib muli. Kahit galit ang mga bata, alam nilang tama ang sinabi ni Benjamin. Kilala mo ba ang kanyang sakong Achilles? Napangiwi si Zachary sa malalim na konsentrasyon habang matamang nakatitig kay Benjamin. Upang makitungo sa isang kaaway, ang isa ay dapat hampasin sa kanilang mga kahinaan. Doon nila mas mararamdaman ang suntok. Binugbog lang ng mga bata ang kanilang kaaway, kaya medyo banayad ang parusa. Kabanata 1360. Alam kong hindi ka masaya, ngunit hindi ordinaryong tao si Justin. Ipinapangako ko sa inyong lahat na hinding-hindi siya papayag ang makawala sa kanyang mga aksyon. Tiniyak ni Benjamin sa kanyang mga anak na hindi niya pababayaan si Justin, lalo na pagkatapos niyang maglakas loob na saktan ang kanyang mga anak. Sinabi ko na sa'yo noon, kung may kailangan ka, lumapit ka sa akin. Huwag mo na lang ipilit sa sarili mong mga kamay. Kung nasa panganib ka, mag-aalala kami ng nanay mo. Gusto mo bang mag-alala kami ng nanay mo? Ang mahigpit na paalala ni Benjamin ay nagsilbing isang napapanahong wake-up call para sa mga bata. Hindi, masungit na sagot ni Gavin. Humingi ng tawad si Tim at ang iba pa kay Benjamin. Mula ngayon, makikinig kami sa iyo. Kung hindi dahil kay Daddy, hindi makakabalik ng ligtas sina Tim at Zachary. Tinapik ni Benjamin ang kanyang mga daliri sa mesa, nagpupumilit na makuha ang kanilang atensyon. Upang maiwasan ang pagmamanipula ng mga kaaway, dapat maging malakas ang isa. Ang mga bata ay tumingin sa kanya, isinapuso ang kanyang mga salita ng walang tanong. Tiningnan sila ni Benjamin at sinabing, bata pa kayo at immature. To put it bluntly, mga bata pa kayo. Don't deny this as acknowledging na bata ka pa ay walang ikahiya. You should bravely face the realities that come with your age. Just because you're being outsmarted and ang sinasamantala ngayon ay hindi nangangahulugan na palagi kang mahina. Kung hahabulin mo lang ang panandaliang kasiyahan ng paghihiganti sa halip na tumuon sa pagpapabuti ng sarili, magiging vulnerable ka sa pagmamanipula sa oras na umabot ka sa aking edad. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ngayon ay matutong protektahan ang iyong sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagprotekta sa iyong sarili mula sa panganib ikaw ay maaaring lumago. Kapag lumakas kayong lahat, natural, wala nang dapat ikatakot. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya, napag-usapan ko na ito sa iyong ina, at napagpasyahan namin na sa panahon ng bakasyon, ipapadala ka namin sa base para sa pagsasanay. Sa mga susunod na taon, magpapatuloy ka sa pag-aaral tulad ng ibang mga bata at mamumuhay sa isang normal na buhay sa campus. Kapag medyo mas matanda ka na, ibabalik ka namin para matuto ng mas sistematikong kaalaman. Itutuloy ko rin ang ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili sa susunod na mga taon. Base, si Zachary ay tumingin kay Benjamin ng may pagtataka, isang bakas ng pananabik na namumuo sa loob niya. Pinag-isipan niya kung ang ibig sabihin ni Benjamin ay ang kilalang pasilidad na nagpaunlad ng maraming talento sa teknolohiya. Kahanga-hanga ang mga kakayahan ni Zachary sa pag-hack. Dati niyang inimbestigahan ang sitwasyon ni Benjamin at alam niyang may mabigat na base si Benjamin, ngunit hindi niya alam kung saan ang base. Nagliwanag ang mga mata ni na Oliver at Jasper na para bang wala silang ibang narinig, ang kanilang focus ay nakasalalay lamang sa bagay na ito. Hindi alam ni Tim kung ano ang base, kaya natarante siyang tumingin kay Benjamin. Si Gavin, na pinalaki ni Benjamin, ang higit na nakakaunawa sa batayan. Nang marinig na ipapadala sila roon, napakunot ang noo ni Gavin.
Hindi niya tinutulan ang ideya, ngunit mayroon siyang ilang mga alalahanin. Daddy, pinapaalis mo ba kaming lahat? Sasama rin ba sa amin si Jessie? Paanong matitiis ng isang mesla na batang babae tulad ni Jessie ang mga paghihirap kasama natin? Naawa si Gavin kay Jessie. Hindi nag-alala si Tim sa pag-aayos dahil bata pa siya. Gayunpaman, ayaw niyang sumama doon ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Eksakto, ang base, sinagot ni Benjamin ang tanong ni Zachary. Nang makita niyang walang pagtutol ang mga bata, gamaan ang pakiramdam niya. Sa wakas, ibinaling niya ang tingin kay Gavin. Magkasama, kayong lahat, may sariling educational plan ang ate mo. Kapag ipinanganak ng nanay mo ang nakababata mong kapatid, ipapadala rin sila sa base paglaki nila. Hindi papabor si Benjamin sa sinumang bata. Kakayanin lang nila ang mga pagsubok sa buhay sa hinaharap kung kaya nilang tiisin ang hirap noong bata pa sila. Magbibigay ako ng karagdagang mga mapagkukunang pang-edukasyon na angkop sa iyong mga interes at libangan. Kung ayaw mong maging walang silbi sa hinaharap, dapat kang mag-aral ng mabuti.